Mga kababayan, nabanggit ko sa live ko sa main channel, sa Princess Maui 1, na mukhang may balak na budulin si BFF Lenny ko. And I think magandang strategy ito or maybe diversion ito mga atit kuya. So nakita ko itong post ni 167 at kayo magsabi kung mag-agree kayo sa interpretation ko and sa opinion ko, no? Magko-comment kayo sa comment section syempre. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe na rin mga atit kuya. Pindutin nyo rin yung bell icon para every time na nag-upload ako ng video, may notification kayo marireceive, okay? And also pa-comment kung saan kayo nanonood mga kababayan. Kayo ba'y nasa Pilipinas or nasa abroad? Anong oras na dyan sa inyo? Ano ang gamit nyo habang nanonood? Gamit nyo ba phone? Phone ang gamit. Madaling mag-comment kasi pag phone ang gamit mga kababayan. Okay, shoutout sa gumagamit ng kanilang phone, even yung mga nasa computers, laptop, and other gadgets. And shoutout syempre sa mga malalaki ang TV dyan. Na nakikita nyo ang pores ko, hindi pa. Oh, kitang-kita nyo ang lahat ng mga sumpa at kung ano pa. Sana all malaki ang TV. But anyway, let's proceed. Ito po yung post ni 167. O nga pala, kung hindi nyo napapanood yung maiksing video natin at saka live patungkol dito sa panawagan na dapat ng kumanta, pumiyok, lumantad, magsalita at ibulgar na ni Pangandaman ay puntahan niyo po ang ating live sa main channel. Kasi si Pangandaman mas marami palang alam kaysa kay Cabral. Yung alam ni Cabral, DPWH lang. As in anomalya sa DPWH. Si Pangandaman nasa DBM and may alam siya sa DOH, DSWD, and other departments. Kasi siya nga ang nasa departamento ng budget ng Pilipinas. Maraming alam yan. Putal lang or katiting lang yung alam ni Cabral pero ganun na ang nangyari. Na-pressure lang ba? Hindi kaya tumalon din sa bangin itong si Pangandaman? Tumalon o pinatalon ng ating. Anyway, panoorin nyo na lang yung vlog natin sa main channel. Ito po yung post ni 167 and medyo na-intriga ako dito. Meron kasing malapit ito sa katotohanan, no? Pag si Lutang ay presi at si Ngiwi as VP nagsama sa 2028, finish na. So hindi pala to opinion ni 167. Shoutout. Paki-follow po si 167 sa Facebook at si channel 167 sa Facebook at saka sa YouTube. Dalawa yung channel niya. Meron siyang channel 167 and then may channel 167 2.0. Ang nagsabi pala nito ay si Llamas. Si Llamas yung alleged kulukadidang ni Madam Risa. Ronald Llamas ba yun? Yung kalbo? Tapos parang pangit naman ang ngipin. Hanap ako ng picture para makita nyo, ha? Bear with me, mga ting. Ooh. Okay. Ronald Llamas. Okay. Images. Ayan. Ay, ba't sila may picture ni Madam Risa? Gwapo ba si Llamas nung kabataan? Ngiti-ngiti si Risa, mga kababayan. Ismail siya ng bungga-bungga, Talagang, ano itong pagpapabebe ni Madam Risa? Ba't kaya pag mo, i-click ko nga ito para makita natin yung picture, mga ate. Parang ang sagwa ng picture ni Madam Risa dini at saka ni Llamas. Ay, ba't ganyan? Instagram pala ito ng Ang Balita ngayon. Pag gayon, pinakita pa yun. Diyos ko po ang ngipin. Madam Risa, sabi mo, kaibigan mo lang to, no? Pero ang hinala kasi ng iba, magjowa kayo eh. Single ka naman, di ba? Biyuda ka naman yata. Kaya lang baka may asawa si Llamas. Ano ba? Como si Llama, bonita. Shakira, Sharisa. Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go. Ako matamawi, walang pang tuwaf. Yan si Ronald Llamas, na ang ngipon, ula-ularang, or tabi-tabingi, tapos parang may tartar pa ating. Parang may tinga. Mabango kaya ang hininga niya? Nakakahumaling kaya ang amoy ng hininga niya? Gusto ba ni Madam Risa ang amoy ng hininga ni Llamas? Nagtatanong lang naman tayo.
Ito palang pinost ni 167 ay fearless forecast ni Ronald Llamas, yung di umano'y love interest ni Madam Risa. Diyos ko talaga. Bagay ba sila, mga kababa? Bagay ba si Ronald Llamas tsaka si Madam Risa? Friends lang daw sila eh. Naniniwala kayo? Friends sila? Pa-comment ka dyan sa comment section na magre-reply ako pagka hindi busy ang aking katawang lupa. Alam niyo naman ako, no? Marupok. Oh, pero hindi ako kasing rupok ni Madam Risa, mga kababayan. No? Literal yung pagiging marupok ko, no? Pabebe, mahina. Si Madam Risa, ewan ko, baka emotional yung kanyang pagiging marupok or figurative, whatever. Anyway, si Llamas pala yung may sabi. Kapag nagsama raw, si Lutang, ay ito yata yung BFF Lenny ko eh. Di ba? Yeah, right? Ganun yung parang tawag dyan, naging bansag kay BFF Lenny ko noon, Lenny Lutang. Kawawa naman aking BFF. Lutang? Kasi nga pag ini-interview, parang kung ano-ano mga pinagsasabi. Ang sa akin lang naman ay iyong kuwan, ay iyong, mahilig siyang umiyong. Pero, alam nyo, mamaya na MNR, mamaya. Nagbo-vlog pa ako. Replyan ko nga muna si Mahal na Reyna. Okay. Mamaya na ako mag-join sa Pwede naman na mag-join ako, mga kababayan. Okay, sige. Mag-join ako, pero nagbo-vlog ako. Right? Ay, maririnig nyo pala. Sandali lang. Hello, the universe! Sandali lang ha. Ay, ang sosyal naman. Screenshot ko at screenshot ko para may remembrance tayo. Pero nagba-vlog ako, babalik ako mamaya ha, nagre-record lang ako ng video, mga kapatid. Mamaya, balik ako. Ay, si Yumi, sandali! Ngiti mo na dyan, ngiti mo na. Screenshot ko. Okay, mamaya na babalik ako. Alright, may importanteng pag-uusapan ng Team Alindog. Mamaya na. Shout out Team Alindog at Alindog supporters. Going back. Si BFF Lenny ko na lutang daw, sabi ng kanyang mga bashers. BFF ko yan, friend kami yan. Tayo nakapig ako, what a coincidence. Nakapig ako. Makikita. Sino kayo makakakita ng vlog ko na to na tumatawag ang Team Alindog, no? Okay. Bibihira kasi yung ganon group call, mga kababayan. Nagkakaroon ng, first time yata na may group call. Siguro may importante kaming pag-uusapan. But tuloy natin yung recording, mga adat kuya. Si BFF Lenny ay tinalo ni Ngiwi sa pagiging lutang. Mas lutang si Ngiwi. Ang feeling ng mga kritiko ni Bembang Jr., matalas lang ang isip ni Bembang and may confidence kapag nakapag-microdose na ng pulveron. Pero without pulveron, nagdudubi-dubi-dap-dap yun siya. Diba? Ang dep-dep, di ba? Ang dep-dep, sabi niya, ang dep-dep, di ba? Napin ko nga yung video para nakikita niyo yung mga binabanggit. Di ba may video yung ganyan si Ngiwi? Dep-dep-dep-dep. Dali nga. Dali po. Open tayo. Ang dep-dep, sabi ni Ngiwi. Ang dep-dep. Sana makita ko yung video. Ang dep-dep. Sandali, nakita ko. Ito yata, yan, dali baka ang tinutukoy niya dito ay DepEd. Ito ba yun? Sandali nga, i-play natin. Ang dep-dep, sabi, lutang talaga si Ngiwi. Tinalo si, at tatakbo si Ngiwi as Vice President ni BFF Lenny. BFF Lenny, baka i-backfight ka niya, no? Baka traidorin ka niya. Tumigi ka. No? Or maybe may iba silang binabalak. Meron silang masamang binabalak. Either may masama silang binabalak kay Lenny Robredo or kasabwa si Lenny sa masamang balakin. Bago natin yan ihimay-himayin, pakinggan natin si Dep-Dep. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko.
Ay, flood control binangga, hindi yan. Babala niyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ay, hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Lutang. Mapaigting pa natin. Teka lang. Tinatanong siya about problema sa droga, tama? Pagbaha ng droga. Ano sabi niya? Ay, hindi ako nakikialam. Bahala kayo sa ano nyo. Tama? Ang layo ng sagot. Pakinggan natin ulit. Na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ayan. Babala niyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Okay. Tinatanong siya kung meron ba siyang babala or warning sa mga sindikato ng droga na ayaw tumigil sa pagbebenta. Ngayon, tinatanong ka, magbibigay ka ba ng warning? Or may warning ka? Kasi si PRRD, tandaan nyo, nung nakaraang vlog natin, anong sabi niya? Ako ay tao pa rin naman, and binabati ko ng maligayang Pasko at maligong bagong taon ang mga drogista, mga kriminal, ganun, di ba? O, binabati ko sila ng Merry Christmas. Pero kung hindi pa rin kayo magbabago at tinutuloy nyo pa rin ang ginagawa nyo, ito na ang magiging huli ninyong Merry Christmas. It was funny, pero babala yon. Tama? Sabi ni Tatay Digong, kung di pa kayo titigil, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. That was really hilarious. Tawa ko ng tawa. Naalala ko yan eh. Nasa bus ako niyan. Galing ako sa trabaho. Napanood ko yung pagbati ni Tatay Digong. Ako yung tawa ng tawa. Oh. At least, even if maganda yung pagkakadeliver, it's funny, pero kung ikaw ang involved sa sindikato ng droga, mag-isip ka na. Baka nga huli mong Merry Christmas yan. Ganun si Tatay Digong. Ito tinatanong, meron ka bang babala or ano ang babala mo sa mga sindikato ng droga na ayaw pang tumigil? Ay, hindi, wala akong pakialam. What the heck? Syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ay, hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Bahala kayo sa ginagawa nyo. Hindi ako nakikipag... Ano ibig mo sabihin, Iwi? Hindi ako nakikipag-away sa mga sindikato ng droga? Yun bang gusto mong sabihin? Ay, hindi ako nakikipag-away. Bahala kayo sa ginagawa. Ang layo talaga ating... Kaya nga lutang. Teka muna. Kung susunod si Ngiwi or mag-a-agree si Ngiwi na total nagsanib pwersa naman na ang mga pinklawan ngayon at saka yung pulahan, di ba? Pulawan, pinklawan, pati yung makakaliban nagsanib pwersa na. What if tumakbo nga si BFF Lenny as president and then si Ngiwi yung vice president? Abay, dalawang lutang ang magkatandem, mga ate. Lutang, kitang lutang eh. Ngiwi, bababa ka sa mas mababang posisyon dahil ayaw mong bumitiw sa pwesto, ganon? After ng 2028, kung sakasakaling hindi nyo madoktor ang Constitution or hindi mo maisabak ang giyera sa Pilipinas at natuloy ang election sa 2028 rather, no? That's how many years from now? 2.5 years? O, lapit na yan mga kababayan. O, ilang araw na lang, 2026 na. Sabi ni VP Sara, 2026 siya magsasabi kung tatakbo siya or hindi. Tapos 2027, filing of candidacy. 2028, election. Mabilis ang mga araw, mga ate at kuya. O, tatakbo na lang si Ngiwi as vice president? Bababa siya ng pwesto? Ipauubaya niya kay BFF Lenny? Hindi kaya traidorin nila yan? Si VP Sara nga, tinraidor nila eh. Right? Sikat si VP Sara, supported pa ng mga Pilipino, ang daming DDS, ang daming nagmamahal kay Tatay Digong, kilalang mga palaban ng mga Duterte, tinraidor. Ay si BFF Lenny, wala nang asawa, lampa, lutang, mukha namang mahina, matalas lang ang bibig, yun lang yun, malaki ang mata, that's it. Hoy, BFF Lenny, mag-isip ka. Kung nagawa nila kay VP Sara ang lahat ng kademonyuhan, sa'yo pa kayo? Baka mamaya, halimbawa nga manalo ka, halimbawa lang mga kababayan, no? Tumakbo si BFF Lenny, tapos si Ngiwi Jr. ang vice, tapos pareho silang nanalo because hawak nila ang Miro, right? Or na-doktor nila ang eleksyon, at walang nagawa si na VP Sara at kung sino pa mga ibang tumakbo.
kung makakatakbo man si VP Sara sa 2028. Halimbawa, si Lenny ang presidente ng Pilipinas, tapos si Ngiwi yung vice. Naku, hindi kaya iligpit nila si BFF Lenny? Ang dami kayo nagkakandamatay. Yung mga tipong napagod lang daw sa nilarong sports, 'di ba? Si Doc Rowena Burden after makulong, pag-uwi ng bahay ilang araw dead ball, heart failure or something. Si Cabral nahulog sa bangin. Si Enrile lang yata yung namatay na out of katandaan eh. Kasi matanda na si Enrile. Malay natin. Anyway, di ba? Ay, naku, maraming kademonyohan ang nangyayari. Kahit na matanda si Enrile, eh, baka mamaya meron pang monkey business. Baka may foul play pa rin, ano, mga kababayan, malay natin. Okay, let's continue listening nga dito. Baka dito yung dep-dep eh. Mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Tinatanim na ang bigas, mga ate. My God! Tinatanim na ang bigas? Palay na king ina mo ka! Binhi! Actually, yung palay, sinasaboy mo na yan para maging binhi. Ang tinatanim, hindi yung actual na botil ng palay. Binhi na pag tinanim. Di ba? Sinasaboy muna yan, sinasaboy. Alam ko yan kasi may palayan kami mga kababayan. Shout out sa mga marunong at nakakaintindi ng farming, lalo na yung pagtatanim ng palay. Sasaboy mo muna yan sa isang maliit na portion ng palayan, no? Kind of, kung halimbawa, malawak talaga yung palayan mo, sa isang munang rectangle na taniman, doon mo muna isaboy lahat. And then, pag tumubo na ng say, ganito katataas, yung binhi, saka mo yun, kasi magkakadikit yun eh. Pag hiwa-hiwalayin mo yun, no? Or pag pupungpungin mo, tapos yun yung itatanim mo. Mga kababayan, ganon. Either kung magaling kang magsaboy, diretso mong itatanim. Kaya lang problema, nagtutumpukan nga mga kababayan. Yun nga, may ganon palang solution din. Hindi yung sa isang maliit mo ng lote or kapirasong putikan mo itatanim, and then saka mo itatanim ng magkakalayo. Minsan, ang ginagawa ng iba, isinaboy na ng diretsyo, pero kapag nagkumpul-kumpul, halimbawa, nagkamali ka nga ng saboy, hindi masyadong na-spread yung sinaboy mong palay. Pag tumubo at nagkumpul-kumpul, pag hiwalayin mo, bubunutin mo, saka mo ilalagay sa mga bakante. Which is, ganun din, pareho lang ding matrabaho. Mas advisable na isaboy mo muna sa maliit na putikan or palayan, no? Para sa pinakabuong mong palayan pag lumaki na, like binhi na sila. Bigas pa? Ay, lutang. Tatakbo ka pa talagang Ngiwi. Kasi sabi ni Llamas eh, maganda raw na magtandem si Ngiwi at saka si BFF Lugaw. Lenny. Parehong lutang yun mga ito ebidensya ng pagiging lutang. Let's continue. First Lady, Imelda. Imbis na batiin niya si Ma'am Sheikh Liza ng First Lady Liza Marcos, my other half, ganun-ganun, no? Unang ginang ng Pilipinas ngayon, Liza Marcos. Ang sabi, First Lady Imelda, wala sa sarili ating. Was it just force of habit? Kasi naging identity ng nanay nila yun eh. 'Di ba? First Lady naman talaga yung nanay nila in the past, no? Nung panahon ng tatay niya. So, former First Lady ang tawag talaga. Parang kakambal ng pangalan ni Imelda yan, no? Former First Lady Imelda Marcos, ganun. Kaya si Ngiwi, sa pagiging lutang, wala na nga, siguro lupay-pay na yan, or I don't know, diba, right? Baka pabawas na yung tama, or talaga sigurong bobo lang. Mabuti na kapag aral yun abroad, wala nga diploma. Or may pakitang diploma. Ang tanong, hindi nagbulakbol yan nung nag-aaral? Malay nyo, mahilig yan magpalubeg. Ano nga yung lubeg? Malay nyo, mahilig siya sa tubig, no? Mahilig siyang uminom ng tubig. Ganito talaga kataba yung tubig. Apakalaki talaga, Nandun lang ba yung attention niya tsaka sa pulveron? Kaya nagkakadalutang-lutang. Sige nga. Pampanga Provincial Governor, Dennis Padilla. Artista.
nasira pa yung flood control natin. Dahil Nasaan yung dep-dep? Gusto ko makita yung dep-dep. Nasaan yung dep-dep? Ito ng agaw ng tulay, singiwi. Oh. Hindi ko makita yung dep-dep. Sabi, ang dep-dep. Wala yung dep-dep, ating. Anyway, nautal siya ng ganun eh. Dep-dep. Wala yung dep-dep niya. Okray. Basta, ayan, kita nyo naman ang pagiging lutang, tas tatakbo. Hagard na hagard singiwi dito mga ate kuya, oh. Hagard na hagard siya, oh. Ay, ating, talagang nanggigitata singiwi. Tingnan mo. Hindi si Sandra, ha? Sandro. Nung pumunta pala ng Davao yan, hinarang talaga yung bypass road para hindi makalapit ang mga tao dahil baka pag-initan siya ng mga Davaoenyo. Pumunta daw, nagpa-picture, haggard naman, at inagaw pa yung tulay. Or magard. Yan ang iboboto nyo, mga kababayan, saka sakaling makipag-tandem kay BFF Lenny. Oh, doomsday talaga ang tambalang, jodik at lutang. Okay lang kung lutang eh. Hindi pa rin pala okay. Pwede bang ang mamuno sa Pilipinas, lutang? Kita nyo, walang accomplishments. Puro gala. Puro pagsusuplado at pagsusuplada ang ginagawa ng kanyang administrasyon. Pinakamalalang korupsyon ay nangyari sa kanyang administrasyon. Billions. Or baka trillions na nga ang ninakaw. Oh, tapos tatakbo pa sa 2028. Makikipag-tandem pa. Nire-recommend pa nung Liamas na parang puro ngima or tinga na mag-tandem si BFF Lenny. Kasi ang gusto nila mangyari mga kababayan, magsanib puwersa ang pink, ang pula, at iba pang mga kulay against sa green or kay VP Sara. Pati mga makakaliwa, sanib puwersa. Hawak nila ang miro. Manalo kaya sila kay VP Sara sa kasakaling tumakbo ang ating pangalawang Pangulo as President in 2028? Sapat ba ang pagtakbo ni Ngiwi kasama si BFF Lenny? Sikat ba sila sa kabutihan or kasamaan? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.